Paper on the desk, carrying the story of a wounded, stubborn woman. And number one in my heart na teacher. Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Lisa has been teaching since 1995. So more than 30 years na, 31 years na nagtuturo ang aking first lady. At siguro, ako swerte kasi ako sa pamilya ko. Napapaligiran ako ng teacher. Ang lola ko, on my father's side, Lola Sepa, primary school teacher. Ang mother ko, ganun din, primary school teacher. Ang mga auntie ko, mga pinsan ko, marami sa kanila ang naging teacher. Kaya mahaba ang tradisyon sa pamilya namin nang kinikilala ang ating mga guro. At kasama ko na dyan, siyempre pinangungunahan ng ating number one teacher, o kahit na hindi number one sa Tagal, number one in my heart na teacher. Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Marcos Jr. Walking through the chaos, shaking hands in tired streets, listening to mothers, counting what their children need. Every heart. Hindi lamang one way nga ang aton presidente o ang kita nga mga maestra ang hatagan kalipay. Hatagan naton sang kalipay ang aton presidente, labi na gid karon nga gingrasyahan kita kay kaupod niya ang iya kapihak dugan. Luyag ko nga may baluan ninyo tanan nga si First Lady Luis Araneta Marcos, taga Western Visayas. Ari na kita karon sa pinal nga istorya. Sangari diri ang presidente, nagtilipon ang mga pispis. Karon nga nagbalik siya dire, hindi lamang pispis ang nagtilipon, kundi ang mga haligi sang kinaalam sang aton mga kabataan. Karon, ari dire ang taga Iloilo, ari dire ang taga Aklan, ari dire ang taga Capiz, taga Iloilo, ang pamalakpak para kay Presidente Marcos kag sa iya tiayon. Baw, matunog, matunog, matunog. Ginoong Presidente, ayaw magpatalo ng taga Iloilo. Pero titignan natin kung ano ang mangyayari sa susunod. Ang mga taga Aklan, alam niyo po, mahal na Pangulo, nung pagtawag ko sa mga guro na taga-Aklan, tumayo si former Governor Joven Miraflores at ang kanyang anak na si Governor Joen Miraflores. Alam niyo po kung bakit tinatakot nila ang mga taga-Aklan. Ang mga taga-Capiz, alam niyo po, mahal na Pangulo at unang ginang, inilagay po nila talaga ang mga Capizenyo dito sa harap. Sa pag-aayos pa lang ng formasyon kung sinong nandito, may daya na ho. Chopi ho ang nangyari ngayon. Ngayon, ang hinihiling ko sa lahat, samahan naman natin ang mga taga-Antique at taga-Guimaras.
tinal na palakpak na. Ugain nyo ang Western Visayas, palakpak ng lahat. Karon nga adlaw, isa ka kalipay kag matunog nga pamalakpak ang aton ihatag sa mag-asawa. 1, dunga na, 2, 3. Ayan po, mahal na Pangulo. Hindi po magsasawa yung mga yan. Kayo lang po ang magsasawa dito. Sanay na ako si Senator Rojas dito. Dahil kung walang palakpak, ako ang hinahanap ni mami niya. Gani sa inyo tanan, ang ini nga pagtilipon naton, isa kamaragtas nga istorya sang Region 6. Wala pa ini matabo sa aton kabuhi. Kung wala magpresidente si President Bongbong Marcos. Gapalakpak mo, mahinay man. Tutuhin nyo, be. Kung wala siya magpresidente, ang maragtas nga istorya sang mga maestra kag maestro nga nangin madinalagon sa ila kabuhi, wala matabo. Tumalagsahon ang ini nga okasyon, tumalagsahon ang ini nga pagtilipon. Kay tungod nga wala gid ako makasaksi sang isa kapagtilipon nga dala pati ang kapihakdugan si Madam Luis Araneta Marcos. Mas talagang mapalad ang ating presidente. Mapalad sapagkat iginuhi ng tadhana na siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. At hindi lamang yon, iginuhit din ng tadhana na mabigyan siya ng may bahay na magmamahal sa kanya. Totoo yan. Totoo yan. At alam nyo, ang ating unang ginang ay nakikilala ngayon na siya ang ina ng kalusugan ng ating bansa. Sa kadami ng kanyang ospital na tinulungan, siya ay nangin ina rin ngayon ng edukasyon dahil sa kanyang mga programa na ibinigay sa buong Pilipinas. Siya ay ina ng edukasyon at ating kalusugan. Pero ginang First Lady, meron lang po kayong nakakalimutan. Hindi ko alam, hindi ako naniniwala na nakalimutan nyo. Ang kapiso, ang ospital hindi pa tapos. At saka yung ospital namin, 12 taon na ginagawa. Yan ho ang pinakamalaking ospital sa buong mundo. Kasi 12 years in construction hanggang ngayon, hindi pa natatapos. Mahal na unang ginang, ibig ko lang pong ipabot sa inyo na noong may COVID, marami ho ang namatay dito sa Capiz. Marami ang naghirap dito sa Capiz. Sapagkat kulang po kami sa doktor at kulang kami sa mga nurses. Pero ngayon ho, ay amin pong ibinabalik ang edukasyon ng nurses at nagtatayo po kami ng medical education dito. At matatayo po yan pag kayo po ay nandyan. At ang pinaka-importante, hindi na maghihirap ang Capiz. Ganun na rin ang Iloilo. Ganun na rin ang Aklan. Ang lahat na pupunta dito sa Capiz ay magiging maligaya. Alam nyo po, Ginang Marcos, ang Capiz po ay talagang kamangha-mangha. Ang Capiz po ay naiiba sa lahat ng probinsya. Maliban na kami mapagmahal, kaparehas po ng taga-Ilocos na kilala ko, kami po dito sa Capiz ay ibang-iba sapagkat pag umuulan, nagbabaha, ang mga sugpo at alimango ay hinuhuli sa karsada. Hindi na ho sa palaistaan. Capiz 1st District Representative Howard Ginto and the other honorable members of the House of Representatives.
our good friend and former Secretary Mar Rojas II, Capiz Provincial Governor Fred Castro, and the other governors who are here present. May dadagdag lang ako, Mang Fred, happy birthday. Baka hindi niyo po alam, ay birthday ngayon ni Governor Fred Castro. Ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, of course, those who did all the work to make this a success, all of the people from DepEd, the officials and the employees, and the guests of honor. Ang tunay na guest of honor dito sa ating programa ngayon, ang ating mga teacher at mga school head of Western Visayas. At babatiin ko rin ang aking First Lady Luis Araneta Marcos. Nung sinabi ko sa kanya na pupunta ako dito because mag-swear in ang 8,000 na mga teacher at saka mga school head, ay sabi niya, dapat sasama ako dahil unang-una teacher din ako. Ang Lisa has been teaching since 1995. So more than 30 years na, 31 years na nagtuturo ang aking First Lady. At siguro, ako swerte kasi ako sa pamilya ko, napapaligiran ako ng teacher. Ang lola ko, on my father's side, Lola Sepa, primary school teacher. Ang mother ko, ganun din, primary school teacher. Ang mga auntie ko, mga pinsan ko, marami sa kanila ang naging teacher. Kaya mahaba ang tradisyon sa pamilya namin nang kinikilala ang ating mga guro. At kasama ko na dyan, siyempre pinangungunahan ng ating number 1 teacher, o kahit na hindi number 1 sa Tagal, number 1 in my heart na teacher. Hindi ko sinasabi yun dahil may atraso ako. Talagang I mean it. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, maayong adlaw sa inyo tanan. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap ninyo sa amin. Noong huling bisita ko rito, nag-abot kami ng tulong sa ating mga kababayan na kapisnon. Kabilang ang mga masisipag na magsasaka at mga mangingisda dito sa inyo. I'm fortunate today to be surrounded by people who are just as dedicated and hardworking, our teachers and school heads. We gather here today to recognize and to celebrate the years that you have devoted to teaching and to serving our young people. And when you serve our young people, you are serving the future of our country. So this moment is about dignity in your profession, clarity in your path, and momentum in your careers. Ngunit kasabay ng pagdiriwang na ito, kinikilala din natin ang mga hamon na hinaharap ninyo sa inyong propesyon. Alam naman natin na sa mahabang panahon, mabagal ang pag-unlad sa propesyon ng ating mga guro. Sa kabila ng inyong sipag, kakayahan, dedikasyon, kailangan pang maghantay ng taon at kuminsan dekada upang umangat ang ranggo mula sa Teacher 1 patungo sa Teacher 3 dahil limitado lamang ang posisyon. Unfortunately, some teachers were forced to leave the classroom and the profession that they chose with passion. Because when the progress takes too long and the opportunities are scarce, the system is not fair. And that is what this administration immediately recognized that it had to be changed, so we took action to address it. One of the many recent efforts we have implemented is the expanded career progression system. The system defines clear career lines and offers 2 distinct pathways: classroom teaching and school administration. Whether you remain in the classroom or you take leadership roles in school management, that choice is now up to you. It is your choice. Mas pinalawak ang inyong oportunidad sa pag-angat ng akma sa inyong kakayahan at piniling trabaho. Hindi na kailangan antayin ang tamang pagkakataon dahil ngayon ang sistema na mismo ang magbubukas ng pinto para sa inyo. Just as you have guided your students to grow, this system supports you and your growth as professionals. Sumula noong Agosto 2025 hanggang ngayon, halos 80,000 teacher, 79,230 teacher at school head sa buong bansa ay na-promote na sa ilalim nitong ECP system. Sa bilang na ito, mahigit 8,500 guro na mula naman dito sa Western Visayas.
Kabilang dito ang 124 na guro na malapit na magre-retire pero nag-aantay pa rin ng kanilang promotion. Di pa rin to natatapos. Dahil po, pinangako ko sa inyo ito nung aking SONA at kailangan natin ipatupad ang mga napakahalagang pangako na ating binigay sa inyo. Kaya sinabi ko, hindi na tayo papayag na merong guro na magre-retire ng Teacher 1 dahil hindi naman talaga tama yun. Meron pang kaming nakabinbin na promotion na kasalukuyan nating isinasakatuparan upang matiyak na walang guro na maiiwanan. Kasabay ng reformang ito, patuloy din natin pinapalakas ang suporta sa ating mga guro dahil sa napakaraming responsibilidad na nasa inyong mga kamay. Kaya naman binawasan natin ang inyong paperwork upang malaan ang inyong oras sa pagtuturo at hindi sa administrative work. Nagdagdag din tayo ng higit sa 61,500 teaching position mula 2022 hanggang 2025 upang mabawasan ang teaching load ng mga guro at mas matutukan ang bawat estudyante. Para sa school year 2025 to 2026, inilabas na ang 10,000 pisong teaching allowance bilang dagdag suporta pa sa inyong mga pangangailangan. Kamakailan lamang, sa pakikipagtulungan ng DepEd at saka ng Pag-ibig, yung Pag-ibig Fund po, binibigyan na rin ng priority access sa abot kayang pabahay ang mga guro at DepEd personnel. Isasagawa ito sa pamamagitan ng housing fair sa buong bansa kung saan mas mapapabilis ang inyong aplikasyon, magkakaroon ng loan counseling at iba pang serbisyo na makakatulong sa inyo upang naman kayo ay magkaroon ng sariling tirahan at sariling bahay. My dear teachers, you have spent countless hours taking care of our children, the future Filipinos who will one day lead and serve our nation. You have carried this responsibility with dedication, with patience, and with heart, going way beyond what is just expected of you. For that, from the bottom of my heart, from the bottom of the heart of every Filipino and a grateful nation, thank you. Asahan ninyo mga ma'am, mga sir, na ang inyong pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang matiyak na kayo ay naaalagaan, nabibigyan ng pagkakataong umunlad at kinikilala sa inyong serbisyo. Hindi ko hahayaan na maiwanan ng ating mga guro, ang mga nagsisilbing pangalawang magulang ng ating mga kabataan. And so as you have taken your oath today, carry with you both your personal duties and the noble duty of being the builders of our nation's future. This government is with you as we uplift the quality of our education system. With you, for the Filipino youth. Madamo gid salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang ating mga guro, mabuhay ang bagong Pilipinas.